Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, ar-rusul wal risalat. At tinatalakay pa rin natin yung ESMA. Natalakay natin nung nakaraan yung pagkakamali ni Adam alayhis salam, ni Nuh alayhis salam, sino pa ba? Si Dawud, si Musa alayhimas salam, at ngayon inshallah si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panglima, Muhammadun pala. Wa nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam atabahu rabbuhu fi umurin. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinagalitan siya ng kanyang Panginoon sa iba't ibang mga bagay. As in literal na, pinagsabihan siya ni Allah. Kaya nga, kung naalala ninyo yung natalakay natin sa mga batayan, na ang Quran ay salita ni Allah. Naalala nyo? Na isa sa mga batayan doon, kung ang Quran ay inimbento ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bakit siya pinapagalitan doon ni Allah? Diba? Wala siyang sasabihin na anuman laban sa kanya doon sa Quran. Puro lang pagpuri sa kanya yung isusulat niya doon. Pero nga, kahit sa Quran, nababanggit doon na pinapagalitan o sinasabihan, pinapangaralan ni Allah si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At malinaw ito bilang paniniwala natin Ahlus Sunnah wal Jamaah na nagkamali nga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at gayon din yung iba pang mga propeta. Dahil mayroong mga sekta na nagpapakilalang Muslim na hindi nila tinatanggap na maaring magkamali o magkasala ang mga propeta ng kahit maliliit man lang na kasalanan. Halimbawa, yung mga sekta ng mga Jahmiya at iba pa, yung mga pilosopo na mga sekta, itinatanggi nila na nagkakasala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang iba pang mga propeta. Pero ang katotohanan niyan ay nagkakasala talaga sila. So merong ayah doon sa Surah At-Tahrim, chapter 66, verse 1, sinabi ni Allah, Ya ayyuhan nabiyyu, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. O propeta, bakit mo ipinagbabawal ang ipinahintulot ni Allah sa iyo? Tabtagi mardata azwajika, na ikaw ay naghahangad ng kaluguran ng iyong mga asawa. Wallahu ghafurur rahim. Si Allah ay mapagpatawad at mahabagin. Sa tafsir ng aya na ito, ano yung tinutukoy dito ni pinagbawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang sarili? Na dahil dito ay sinabihan siya ni Allah. Sinasabi, nazalat bisababi tahrimir rasuli sallallahu alaihi wasallam al-asla ala nafsihi aw tahrimu Maria al-Kibtiyah. So sa tafsir, ang tinukoy dito ni Allah na ipinagbabawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang sarili para lang kalugdan siya ng kanyang mga asawa, may dalawang opinyon. Ito yung asal, yung honey. So ayaw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kumain ng honey para malugod sa kanya yung mga asawa niya. Hindi na nabanggit dito yung eksaktong detalye. Wala na binanggit. Pero yung isa pang dahilan ay pinipigilan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o pinagbabawal niya sa kanyang sarili na mapangasawa si Maria al-Kibtiyah, yung isa niyang napangasawa na Christian na galing ng Egypt na iniregalo sa kanya ni Muqawqas, yung isa sa mga namumuno noon sa Egypt. So pinadala si Maria na alipin at binigay kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero nababanggit na si Maria ay nagmuslim din kalaunan at siya ay pinakasalan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. So parang nangyari dito, nagdadalawang isip si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung pakakasalan ba niya ang babae na ito dahil natatakot siya na baka magalit sa kanya yung kanyang mga asawa na nauna. Okay? Parang tatay nyo. Parang nagdadalawang isip siya na mag-asawa ng pangatlo, halimbawa kasi magagalit na yung mga nauna niyang mga asawa. So ito yun. So, binanggit talaga ni Allah. Kumbaga, hindi ito malaking bagay, hindi ito, kumbaga, halos hindi nga ito may tuturing na kasalanan, di ba? Pero makikita natin na pinapagalitan o pinangangaralan ni Allah si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil mali na pinipigilan niya ang kanyang sarili mula sa isang bagay na pinahintulot naman ni Allah. Pero ang malaking mali talaga dito, marahil, kaya ito nababanggit sa Quran, ay hinangad ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kaluguran ng kanyang mga asawa sa kabila ng pagpapahintulot dito ni Allah. Okay? Naintindihan nyo? Na parang inuna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung kaluguran ng kanyang mga asawa kaysa sa pagpapahintulot ni Allah. Sumunod, at ito na yung doon sa suratu Abasa, wa atabahu rabbuhu bisababi ubusuhu fi wajhil a'ma ibnu Maktum. Pinangaralan siya ng kanyang Panginoon dahil sa kanyang pagsimangot sa harap ng bulag na si Ibnu Maktum. So ito rin yung sahaba, kung naalala ninyo sa Ramadan, di ba? Dalawa yung nag-aadan sa mga sahaba. Ang nauunang nag-aadan si Bilal at ang pangalawang nag-aadan si Ibnu Maktum. Ito yung bulag. Kasi hindi siya nag-aadan, liban na lang nasabihin sa kanya ng mga tao na lumiliwanag na dumating ng oras ng Fajr. At siya rin, si Ibnu Maktum, yung humingi ng pahintulot kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sa bahay na siya magsala. Kasi bulag siya. Pero sinabi sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas maun nida, naririnig mo ba ang adan? Sabi niya, oo. Kaya inutusan siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pumunta pa rin ng masjid. Gumawa ng paraan para makapunta ng masjid. Na wallahu a'lam, hindi natin alam kung paano niya nagawa yun. So maaring merong umaalalay sa kanya o katulad ng ginawa ng ibang mga bulag, merong lubid na hinahawakan nila mula sa bahay nila papuntang masjid. Maraming paraan, inshallah. Ang mahalaga na matutunan natin doon, ang may kapansanan hanggat maaari, kung kaya niya ay pumunta pa rin ng masjid, inshallah. Lalo naman kung wala ka namang kapansanan, mas dapat kang pumunta ng masjid. So dito, ang dahilan, wanshigaluhu anhu bitawagitil kufur yadu'uhum ilallah. Pinagalitan siya ni Allah dahil sa pagsimangot niya kay Ibnu Maktum at pagiging abala niya doon sa mga pinuno ng mga kuffar sa Makkah, na inaanyayahan niya sila tungo kay Allah. Walikbalu alal a'ma ar-ragib fima indallahi huwa alladhi kana yanbaghi an yakuna min ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam. So, tinalikuran niya yung bulag na naghahangad lamang na kalugdan siya ni Allah. Kasi nagtatanong si Ibnu Maktum kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero tinalikuran siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ipinagpatuloy niya yung pakikipag-usap doon sa mga pinuno ng Quraysh. Na ginawa niya ito sa kabila ng katotohanan na si Allah ay, kumbaga, sa mata ni Allah, mas dapat na pinansin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam itong si Ibnu Maktum kaysa sa kuffar ng Quraysh. So sinabi, dun nga sa suratu Abasa, ito yung chapter 80, verse 1 to 4, Abasa watawalla, sumimangot si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at tumalikod. As in, tinalikuran talaga niya si Ibnu Maktum. An ja'ahul a'ma, nang dumating sa kanya ang bulag na
tao, si Abdullah bin Maktum, na gusto niya magtanong tungkol sa Islam. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى. Ano ang magpapaunawa sa iyo na maaring siya ay naghahangad na magpadalisay? أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى. O kaya ay naghahangad siya na makaalala o mapaalalahanan, at ang paalala na ito sa kanya ay magbibigay sa kanya ng pakinabang. Na yung kuffar ng Quraysh, yung mga pinuno ng Quraysh, hindi sila makikinabang sa pangaral ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero si Ibn Maktum, kung pinansin siya sana ni Propeta kung pinansin siya sana ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay nakinabang siya sa paalala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dito pinagalitan siya ni Allah. Sumunod doon naman sa Badar. Wa qabla Rasul sallallahu alaihi wasallam min usra badaring al-fidya fa anzalallahu ta'ala. Ang pagtanggap ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng ransom mula sa mga bihag doon sa labanan sa Badar. Ang tinutukoy dito na bihag, yung mga sundalo ng Quraysh na natalo doon sa Badar. Okay? So nung natalo sila, mayroong mga naiwan doon sumuko na hindi pinatay ng mga Muslim, at kasama nga doon sina Suhail bin Amr, sina Walid bin al-Walid na kapatid ni Khalid bin al-Walid. Marami sila. At ang nangyari sa Badar na pangbibihag ng mga Muslim ay hindi dalil na pinahintulutan ng Muslim na mang-hostage o manggidnap ng turista o manggidnap ng sibilyan, tapos ipaparansom niya sa mga pamilya nito o sa gobyerno nito. Katulad ng ginagawa ng Abu Sayyaf. Halimbawa, manggidnap sila ng turista, tapos ipaparansom nila sa mga gobyerno na makinidnap nila. Kung Amerikano, ipaparansom nila sa Amerika. Kung Pranses, ipaparansom nila sa France at iba't iba pa. Hindi ito dalil para doon. Okay? Kasi ang mga binihag nila dito, sundalo rin. Okay? Hindi mga sibilyan. At actually, ito yung nangyari ngayon sa Hamas. Yung Hamas, ng hostage sila, magkakahalo yung hostage nila eh. Sundalo, sibilyan. At lilinawin din natin ito ngayon kasi para malinaw din, inshallah. Yung mambihag ng kalaban na sundalo, pwede. Okay? Pero actually, yung gagawin mong hostage, yung kalaban na sundalo, walang batayan doon na ginawa ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung kahit sinong sahaba. Hostage, ibig sabihin, meron silang demands, meron silang hinihiling na kapag hindi matupad, papatayin yung hostage. Walang ganun sa Islam. Walang ganun sa Islam. Basta hinuli sila yung mga sundalo ng Quraysh, at nung nagbayad na sila ng ransom, pinakawalan sila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang walang kondisyon. Actually, yung pang-hostage na ito ay ibang-iba doon sa pang-hostage na nangyayari ngayon sa mga Muslim. Yung ginagawa ngayon ng Hamas at yung iba pa, mga Maute, ISIS o ano pa man, ibang-iba. Hindi ito hindi sila magkatulad. Dito ang bihag nila ay sundalo rin ng mga kalaban, hindi sibilyan. At sa pagkakabihag nila dito, hindi sa katulad ng konteksto ngayon na ang sundalo ng kalaban ay kanilang papatayin kapag hindi tinupad ng gobyerno ng kalaban yung kanilang mga hiling. Hindi ganon. Hindi ganon ang nangyari dito o sa kahit ano pang labanan na naroon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o ang mga sahaba. Walang ganoon na nangyari. Nililinaw natin ito kasi nga ang jihad, marapat na ginagawa ito ng tao sa tamang paraan, inshallah. So sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kasi itong desisyon na ito ay desisyon, personal na desisyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So merong mga bagay sa sira
na yung mga desisyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinasabi niya talaga sa kanyang mga sahaba na personal niya ito na desisyon. Hindi ito wahi. Hindi ito wahi, hindi ito kapahayagan ni Allah. Sa tulad niya, halimbawa, yung nangyari doon sa, saan bang labanan yun? Saan? Qurayda? Hindi yun. Yung sa Ghazwatul Khandaq, kung ano yung gagawin nila, hindi tungkol sa paghuhukay. Yung tungkol doon sa kung paano nila sisiraan yung alyansa ng mga kuffar. Kasi nakapaligid sa kanila yung kuffar. Merong plano si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So tinanong siya ng mga sahaba, ipinahayag ba yan ni Allah o naisip mo lang? Sabi niya, naisip ko lang. Kaya sabi ng mga sahaba, paano kaya kung ganito gawin natin? Pumayag si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang ginawa ng mga sahaba, merong isang dating Hudyo nakakampi ng Qurayda. May kinalaman din ito sa Qurayda, pero hindi na ito yung doon sa doon sa pagkatapos ng labanan, habang nandun sa labanan mismo. Etong balik Islam na Hudyo, pumunta sa Qurayda, sabi niya ganito yung plano ng Quraysh. Kasi hindi nila alam na nag-Muslim pala to. Hindi nila alam na nag-Muslim pala siya, kaya nagtiwala sila. Tapos, pumunta na naman siya doon sa Quraysh, tinanggap siya ng Quraysh kasi ang akala nila, kabilang siya doon sa mga kaalyado nila ng mga Hudyo na Qurayda. So kumbaga pinag-away nung sahaba na ito, nakalimutan ko yung pangalan niya, pinag-away ng sahaba na ito yung Quraysh at yung Qurayda, nawalan sila ng tiwala sa isa't isa, kaya mga ilang araw na lang pagkalipas nito, umalis na yung Quraysh kasi iniisip nila na hindi sila tutulungan ng Qurayda at yung Qurayda iniisip nila na tatablahin din sila ng Quraysh kalaunan. So nasira yung kanilang plano. So merong ibang plano si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero nakakita siya ng mas magandang plano, yun ang tinupad niya. So ganito yung pinuno, alhamdulillah. Hindi yung porke hindi ikaw nakaisip, hindi mo na susundin. May ganung pinuno eh. Yung may maganda kang advice, tapos siya porque hindi siya nakaisip, ayaw niya. Tao talaga. Wala na tayong aasahan sa tao. Minsan may ganun talaga na tao. So yun nga, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay nasa Suratul Anfal, chapter 8, verse 68. Laula kitabum minallahi sabaka lamasatkum fima akhadtum adabun azim. Kung hindi lamang dahil sa itinakda na ni Allah, ay darating sa inyo ang parusang matindi dahil sa kinuha ninyo na ransom. Yung tinutukoy dito yung ransom. Sabi nila sa pagkakataon na ito, naalala ko si Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Si Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, meron siyang mga kakaibang ugali. Yung bukod doon sa firasa na nabanggit natin dati na makikita pa lang niya yung tao, titingnan pa lang niya yung itsura ng tao, alam na niya yung ugali. So meron din siyang katangian, nakalimutan ko eksaktong tawag dun sa Arabic. Pero si Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, nagkaroon siya ng mga pananaw na ilang beses na kinampihan ni Allah. Okay? At kabilang ito dito. Itong pagkuha ng ransom pananaw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero si Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hindi siya sang-ayon dito. Pero siyempre, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam naman yung nasunod sa pagkakataon nito kasi sinang-ayunan din ito ng iba pang mga sahaba. Hindi siya sang-ayon dito, si Omar, pero tinupad ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil yun ay naging, kumbaga, resulta ng shura. Yung shura, yung konsultasyon. So, may kita natin dun sa mga desisyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dumating sa shura, yung halimbawa kung paanong magkokonsultahan ng mga Muslim, na kung paano kukonsultahin ng pinuno ang kanyang nasasakupan. So nakita tayo ng halimbawa kung paanong tama o
kung paano naging tama ang desisyon nila sa pagkukonsultahan. At ngayon naman, ang hikmah dito ay nakita natin kung ano ang gagawin ng Muslim kapag mali ang naging resulta ng kanilang pagkukonsultahan. Okay? So dito, mali ang napili ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na desisyon, tama si Omar, pero wala naman kayong nakita na ulat na nagsabi si Omar, di ba sabi ko sa'yo, tigas ng ulo mo eh. Walang ganon. Okay? So, mga sahaba, kasama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pare-pareho silang nagbubunyi sa tagumpay at pare-pareho silang nagdurusa, kumbaga, sa bawat dumarating sa kanila na pagsubok o pagkukulang, alhamdulillah. Ganun ang jamaah. Okay? Hindi yung yung bida-bida ka lang. Ganito ang jamaah, yung katulad ng mga sahaba, yung relasyon ng mga sahaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, ito yung ilan sa mga halimbawa ng pagtatama ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hadihi amtilatun iktafayna bidhikriha an gayriha. Ito ang ilan sa mga halimbawa na nababanggit. Marami pang iba, pero ito lang natukoy ni Sheikh Omar Al-Ashkar rahimahullah. Halimbawa, hindi na dito nabanggit na sabi nga dito, wa illa faqad warada fil Qur'ani magadaba Yunus liqaumihi wa khurujuhu min qaumihi min ghairi idnin min rabbih. Sa si Yunus alayhi salam nagkamali din siya katulad na banggit natin, di ba? Pero hindi na tinalakay dito ng malalim. Pero binanggit dito ni Sheikh na nagalit si Yunus alayhi salam dun sa kanyang nasyon kasi ayaw nila mag-Muslim. So nag-walk out siya, sumakay ng barko, at nung lulubog na yung barko, nagpalabunutan sila, siya yung nabunot, siya yung tinapon sa dagat, at kinain siya nung malaking isda. Kinain siya ng malaking isda. So ito ay, kumbaga, pagkakamali ni Yunus alayhi salam, dahil umalis siya sa kanyang nasyon, nag-walk out siya na wala namang utos ni Allah. Hindi siya inutusan ni Allah na itigil ang pangangaral. Walang utos sa kanya na ganoon. At hindi nababanggit na pagkakamali, وَمَا سَنَعَهُ أَوْلَادُ يَعْقُوبْ بِأَخِيهِمْ يُوسُفْ فِي إِلْكَائِهِ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ. So dito, bagaman hindi sila mga propeta, nabanggit din dito, syempre, kapatid sila ng propeta, anak ng propeta, kung paanong tinapon ng mga kapatid ni Yusuf alayhi salam, si Yusuf, doon sa balon. Doon sa balon. ثُمَّ أَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِمْ وَجَعَلَهُمْ أَنْبِيَاءَ. Pero yun nga, sa kabila nito, yung mga kapatid ni Yusuf alayhi salam, sa kanila nang galing ang iba pang mga propeta. Sa kanila nang galing ang iba pang mga propeta. Ang mga propeta ng angkan ng Israel, nang galing yung lahat syempre doon sa mga kapatid ni Yusuf alayhi salam. Halimbawa si Musa alayhi salam, nang galing siya doon kay Libay. At yung iba pang mga propeta ay nanggaling naman doon sa iba pang mga angkan na ang mga ninuno nila ay mga anak ni Yaqub alayhis salam. So dito natin tatapusin itong pagtalakay tungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tulad na banggit ko, meron pang ibang mga issue inshallah na tatalakayin natin na maaring hindi naman yun pagkakamali, pero tinutukoy ng mga kalaban ng Islam, ng mga Orientalist, ng mga galit sa Islam, mga kuffar, na pagkakamali raw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaya tatalakayin natin inshallah yung mga bagay na yun. Yun nga yung sa Quraydah, kasi nangyari sa Quraydah, pinatawan ng kamatayan lahat ng lalaki. Lahat patay. Yung mga babae at bata, binihag. Tapos yung pag-aasawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaya Aisha radhiyallahu anha na bata pa siya, at iba pang mga katulad nito inshallah. So tutuloy natin to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.